Hello, hello, hello! Isang napakagandang araw sa inyong lahat at welcome again to my channel. Thank you so much po dun sa mga nanood ng aking first video. Hindi man po ito kagandahan, pero ito po ay napakahalaga sa akin. This is history, kumbaga. First video and first viewers. So thank you so much po sa inyong lahat. Nagkamali kami ng pinasukan, dito pala kami dumaan sa gilid. Well, anyway, let's discover this beautiful place of Barnham. Alam niyo ba na ang lugar na ito ay hindi lang basta lugar na pasyalan? Ang lugar na ito pala ay isang lugar kung saan ang bawat sulok nito ay punong-puno ng kasaysayan mula pa nung panahon ng mga Viking. Insert ko na lang dito yung mga important detail about this place. Enjoy the vlog!
Ready na po ulit ako magkwento sa inyo. Yung space na yan sa gitna na parang may mga sira-sirang semento, yan yung tinatawag nilang Barnham Abbey. Diyan nakatayo dati yung monasteryo ng mga Cistercian monks. According to the history, Cistercian monks belong to a Catholic religious order from France. Habang kami ay pauwi galing sa Barnham, medyo may mga kumikiliting tanong sa aking isip. Kasi may nakita ako doon nga, yung pinakita ko sa inyong picture ng monghe. So, Catholic ba or what? Itong lugar na to. So, pagdating namin, nag-research ako agad about Barnham. Cistercian monks are also called Benedictine monks. So, they follow the spirituality of Saint Benedict. Kung tama ang aking pagkaka-research. So, paano napapunta ang lugar na ito sa mga Cistercian monks? Barnham was a private state before. This place was owned by a wealthy Christian Viking family. It was owned by a wealthy, noble woman and widowed named Sigrid. And in the year 1150, it was donated to the monks by Lady Sigrid herself. Since then, these monks started to build their monastery kasama na yung simbahan sa gilid, yung malaking simbahan na yon. So originally, sila talaga yung gumawa noon. Noong nasa loob ako ng simbahan, naisip ko, napakalaki naman ng privilege sa mga kings na ito at sa mga ilang taong naroroon at doon sila nakalibing sa napakagandang simbahan na yon. And then habang inaaral ko tong history nila, I realized they really deserved it to be there kasi yung mga kings na yon, although yung place ay pag-aari na ng mga monks, sponsored yung mga kings na yon at sila din ang pumuprotekta sa kanila. Bakit nawala yung Barnham Abbey? Ruins na lang yung nandun, yung nakikita nating mga ilang tipak na semento. In the year 1527, nagkaroon ng Protestant Reformation sa Sweden. It was under the reign of King Gustav Vasa. The crown confiscated all the Catholic properties. Kaya yun, napilitang umalis yung mga monghe. So, pag alis nila, wala nang nagme-maintain dun sa lugar kasi silang gumawa nun eh. Doon sila lang nakakaalam kung paano i-maintain yung mga materyales ng kanilang buildings na yun at saka ng simbahan. And then, in the year 1566, here comes the Danish. Nagkaroon ng Northern 7 Years' War. It was between Sweden and Denmark. Itong mga Danish na ito, sinunog nila yung Barnham Abbey. It was in the mid of 17th century, 1650s and 1660s. The church was reconstructed and funded by Magnus Gabriel de la Gardie. Tandaan niyo yung mag-ama na ipinakita ko sa inyo sa loob ng simbahan. Si Magnus at si Marcus. So historically, yun nga, yung simbahan na yun ay naging himlayan ng mga prominenteng tao. O ay siya, mukhang mahaba na yung kwento ko sa inyo. Next time na ulit tayo magkwentuhan. Thank you so much. See you sa ating next vlog.